Okay, welcome back mga guys sa aking YouTube channel. So, for today in this video, ang pag-usapan naman po natin. Okay, serious na ito guys. Ang tutorial natin ngayon is kung paano i-reprogram ang Cherry Mobile Player Y3 na stock on logo lang siya. So, ipapakita ko sa inyo kung paano nga ba i-reprogram. Kasi ang cellphone na ito guys is stock on logo lang siya, tapos hindi siya madala sa reprogram. Kaya ito na yung Johnson yung matutong mag-reprogram ng cellphone na stock on logo lang. Kasi pag ang cellphone kasi mga guys, pag nag-stock on logo yan siya, kailangan yan siyang i-reprogram pag hindi yan siya nadala ng reformat. Yan yung ating tutorial ngayon sa video na ito mga kalabtek. So, sisimulan na. Okay, so nandito na tayo mga kalabtek. So, open natin yung SP Plus Tools dahil yan yung tools na gagamitin natin ngayon. Itong tools na ito mga kalabtek is free soft lang ito siya. Pwede nyo i-download sa internet. Ayan. So, open nyo yung Plus Tool. So, hintayin nyo lang mag-loading. Ayan. So, click nyo lang yung OK. Ayan. So, kung nakikita nyo yung mga idol, yan yung tinatawag na SP Plus Tool. Ganyan yung forma or itsura niya. So, click natin yung may choose file. Yung choose na yan na may folder. Sa tapat ng scatter file. So, diyan natin ilalagay yung scatter file ng program ng cellphone. Okay, ayan. So, open lang natin yan. Then, pag na-open natin, hanapin natin kung saan nating nakalagay na folder yung firmware na gagamitin natin na Player Y3. So, yung firmware niya mga kalabtex, nilagay ko siya sa sa drive D. Ayan. Player Y, saan ba yun? Sa isang sa folder. Ayan. Andito siya mga guys, Player Y3. Open lang natin yung mga kalabtek and then i-click natin yung MTK Android Scatter kasi yan yung kailangan nating i-load. And then click natin yung open. Ayan. So ngayon ready na yung SP Plus Tools natin mga kalabtek. So ngayon pwede na nating i-reprogram yung ating cellphone. So ang gagawin lang natin mga kalabtek is i-off natin yung cellphone or tatanggalin natin ang kanyang cellphone, kanyang battery mga kalabtek. Tatanggalin natin ang battery mga kalabtek, tapos i-reinsert natin or ilagay natin ulit yung kanyang battery. Pero i-click muna natin yung download bago natin isaksak ang USB. So ngayon naka-click na yung download mga kalabtek. So insert natin ang battery, then paslak natin yung USB mga kalabtek. Okay, ayan mga kalabtek. So nag-detect na siya dahil naglabas na yung pulang manok. Ayan. So hihintayin lang nating matapos yung yellow na yan na nagaloading mga kalabtek sa baba. Kasi pag nag-abot yan siya ng 100% mga kalabtek, ibig sabihin okay na, tapos na yung pagre-reprogram natin. So hihintayin lang natin. Okay, ayan mga guys, nag-failed na. So nag-failed yung pag-flashing natin mga guys. Siguro dahil doon sa paggalaw natin ng cellphone, kaya nagkaroon ng disconnection. So kapag nag-failed yan siya mga guys, uulitin lang natin. Click natin yung okay, and then tanggalin natin ulit ang battery, and then balik natin. Dapat tanggalin talaga natin ang battery, then ibalik natin ulit kapag mga removable na battery. Then click natin ulit yung download. Ayan. Click natin yung download mga kalabtek. Then lagyan natin yung battery, and then paslak natin ulit yung USB cable. Ayan. So ngayon hindi na natin talaga gagalawin mga kalabtek para hindi siya magkaroon ng disconnection, para hindi na siya mag-failed.
So, ingatan nating magalaw natin yung cellphone or yung laptop or ang USB cable para hindi na talaga siya magkaroon ng disconnection. Para hindi na siya mag-failed. So, hintayin nating mag-abot ng 100 ka presidente iced tea. 100 ka percent yung yellow, mga kalabtik. Na kapag nag-abot niya ng 100%, ibig sabihin tapos na siya. Okay na yan siya. Okay, ayan. Tapos na siya mga kalabtek dahil nag-check na siya. Download okay daw. So tatanggalin natin ngayon ang battery mga kalabtek bago natin paandarin ang cellphone. Kailangan talaga tanggalin ang battery mga guys para bago siya paandarin. Ayan. Ayan mga guys. So makikita niyo mga guys, hindi na siya stuck on logo pero ang problema may password naman siya. Maghingi siya ng password mga idol kaya hindi natin ma-open yung kanyang program dahil naghingi siya ng password. Na okay naman siya mga guys pero ang problema maghingi talaga siya ng password. So kapag ganito yung nangyari sa reprogram niyo mga guys, ang gagawin niyo lang tanggalin yung battery and then i-hard reset niyo ulit yung cellphone. I-format nyo lang or i-hard reset nyo lang mga kalabtek para mawala yung password na hindi natin alam kung sinong naglagay or paano nagkaroon ng password matapos nating i-reprogram. So i-hard reset lang natin mga kalabtek. Okay, ayan mga idol, okay na siya ngayon. Pwede na nating magamit ngayon ang cellphone natin. So ini-next na lang natin mga kalabtek dahil hindi na siya ngayon stuck on logo. So maraming salamat sa panonood mga kalabtik at kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like at mag-share at mag-comment. And don't forget to subscribe my channel. Thank you again.